So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po, galing po ako sa bakasyon, saktong-sakto, nanood po ako ng Hakbang ng Mautog dun po sa Pampanga. So, alam niyo mga kababayan, no? Nilangaw na naman po yung Hakbang ng Mautog. Di ba? Yung venue na nga lang nila ay covered court, hindi pa napuno. At ito mga kababayan, no? Si Lasatin, okay. Si Mayor Lasatin po kasi yung mayor po ng Pampanga, Angeles, Pampanga. So, medyo natatawa lang po kasi ako sa mga comment, no, na nagpapasalamat sila kay Mayor Lasatin kasi nga daw po hindi daw po hinarang. Pero in reality mga kababayan, hindi po sila binigyan ng permit ni Mayor Lasatin. Kasi kung binigyan po sila ng permit ni Mayor Lasatin, dapat hindi sila sa covered court magkakaroon po ng hakbang na mautog. Gets nyo mga kababayan? Kasi ang tanong kasi dito, bakit doon kayo sa covered court nag-rally ng hakbang na mautog? Di ba ibig sabihin nun, wala kayong permit. Kaya doon kayo nag-rally sa isang private na lugar. Okay. At alam nyo mga kababayan kung anong nakakatawa dito? Alam nyo kung nakakatawa dito? Bukod na nga sa nilangaw na nga yung hakbang na mautog, hindi na nga nila napuno yung covered court. At ako'y nagulat dito mga kababayan. Ako nagulat dito kasi po, andun po si Morales. Andun po yung Kalbong Morales. Ito, tuwan-tuwa pa yung SMNI. So sabi dito ng SMNI, no? Okay, dating PIDEA agent Morales nakarating na sa venue ng Maisog Rally sa Pampanga. So ito po yung mga picture nga po ni Morales, no? Nakasombrero pa talaga nung buwaka ng ina, no? So, ay anak ng putragis, kasama niya si ano? Ito si Morales, kasama niya yung pinakabobong vlogger sa buong mundo. Ito si ano, pangalan nito? Si Bobos Travelers. Alam niyo mga kababayan, no? Alam niyo natatawa talaga ako, no? Na itong si Bobos Travelers, kinuha po siya ng SMNI para mag-co-host kay Admar. Tapos puro kabobohan lang pala yung pinagkakalat nito ni Bobos Travelers. Akala kasi ni Bobos Travelers yung ginagawa niya sa vlog, okay lang na ipakita sa SMNI. So mas lalong bumababa po ngayon yung level po ng SMNI dahil po sa mga bobong vlogger po na kinukuha nila. So by the way mga kababayan, ito. Okay. So ito nga po si Morales pumunta kanina and then may mga picture pa dito. Si Morales, ito nga si Morales. Ayan yan, ito yung mga picture, no? Kasama niya kilala ko to eh. Yung tsuhin to ni ano eh. Ito yung tsuhin ni ano, di ba? Ni DA Secretary. Ewan ko lang na, pero parang ayan ata, no? Okay. 10K daw yung sa venue. Paano naging 10K yun? Ito lang, no? Paano magiging 10K yung pumunta doon sa Mautog Rally? Covered court lang yun. Parang naman niloloko nyo kami niyan eh. Di ba? Di ba, Francis, no? 10K yung pumunta doon? Oh. So, ngayon, mga kababayan, ito Yan. Pakita ko lang mga picture. Yan, si Morales. Walang yata talaga no si Bobos Travelers, no, sort pa talaga yung SMNI na na uniform. Okay. So alam niyo mga kababayan, ito nangyari din to sa vlog po ni Bobos Travelers. Alam niyo kung bakit ko nasama sa content ito? Kasi nga po, sabi dati ni Morales, napakasinungaling talaga, no? Napakasinungaling talaga. Sabi dati ni Morales, ayaw niya daw po ng rally. Ayaw niya raw po sumama sa politika. Nalala niyo ba yon? Di ba nalala niyo ba yon? Sinabi ni Morales yon? Na ayaw niya sa mga rally-rally, ayaw niya raw sa mga rally na para pabagsakin nga daw po yung presidente kasi yung pinaka-main concern niya nga lang daw po ay yung paglabas nga daw po ng dokumento. Feel na sikat si Bobos Travelers. No? Suntukan na lang kaya tayo, no? Kahit may sakit ako, suntukan kaya tayo, no? So ito mga kababayan, no? So ito yung sinabi ni Morales, Panoorin natin to, Kasi sinabi niya to dati kasi alam niyo kung gusto kong ipunto dito, sinungaling talaga yung kalbo. Ayun ang point dito, sinungaling talaga siya. So ito panoorin niyo to. Ito yung sinabi ni Bobos, itong video na to is burado na po ito sa YouTube. Dito po yung nagwala nga po ito si Morales dahil nga po kay Spencer Lacalle. Para mas maganda, panoorin na lang natin to para mas maganda. Sige. Yung mga na yan, hindi ko na ho kayo masasagot.
Kaya mali kasi yung pasensya na kayo kung mali yung tanong ko. Kasi sa totoo lang, ako, hindi ko kailangan yung sasabihin sinusuportahan ko kayo. Wala ako doon. Ayaw ko nga yung mga nagrarally sa labas na yan. Ayaw ko yan. O, di ba? Sabi niya, napakasinungaling talaga, no? Ang sabi niya dito, ayaw niya daw po sa mga nagrarally sa labas. Pagkatapos ngayon, nakikita naman natin na sumasama siya sa mautog rally. So, ibig sabihin ng mga kababayan, wala pong credibility itong hinayupak na to. Ayaw niya pala ng sumama sa mga rally. Ayaw niya pala pababait si PBBM. Bakit ngayon nandyan ka ngayon? Hindi lang yan mga kababayan, no? Umakit pa siya ng stage. Alam niyo ginawa niya sa stage? Mamaya, pakita ko sa inyo mamaya. So ito ito yung sinasabi niya, no? Continue muna natin to. Putol-putulin ko lang mga kababayan, no? Para para hindi po tayo copyright. Sige. Hindi ko kailangan yung sasabihin sinusuportahan ko kayo. Wala ako doon. Ayaw ko nga yung mga nagrarally sa labas na yan. Ayaw ko yan. Kasi nga, iyan yung pagsasama sa akin dyan sa Marcos Resign Movement na yan. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw niya raw. Mga kababayan, ano ba yung sinisigaw sa hakbang na maisog? Marcos Resign. Sinungaling So mga kababayan, ang point natin dito, ito yung mga tao na gustong-gustong suportahan po ng mga DDS. Sinungaling. So ngayon mga kababayan, lumabas na. Si Morales pumunta na sa Maisog Rally. Naniniwala na ba kayo na jukebox siya ni Digong? Kasi ayan ang sabi ni PBBM jukebox daw po si Morales ni Digong. Di ba? Continue pa natin. Nag-i-inarte yan si Ping Lacson, ayaw ko. Nag-i-inarte yan si Trillanes, ayaw ko. Bakit? Kita nyo, nakulong na nga ako. Hindi ko po kayo pino-question, malinaw po. Nakulong ka kasi deserve mo yon. Yun. Siguro namin interpret lang po. Hindi ko po kayo pino-question dito. Wala po akong political dito. Sinasabi ko lang po. Wala rin ako. Spencer, pusin na natin ito. Okay, magagal sa akin kay Spencer, no? Ayan so ito nangyari itong mga kababayan sa channel mismo ni Bobos Travelers. So, di ba, si Bobos Travelers, pinakit niya si Spencer Lacalle. So, ito po yung nangyari. Nagwala po si Morales. Di ba? Ito yung ito yung kalalabas lang ni Morales sa kulungan. Sige. Ano ba yun? Sige. Kung meron kayong katanungan na hindi naman po at wala po siyang personal knowledge diyan at may tinatanong kayo patungkol kay Claire kay Maharlika kasi kahit ako nagigets ko hindi niyo po ba natanong yung mga dokumento ganito ganyan. Ang the best solution niyan si Maharlika po ang dapat ma-interview. Bobo talaga ni Bobos Travelers do. Si Bobos Travelers yung nagtatanong dito So, ang point dito mga kababayan kung totoo yung sinasabi ni Morales na kaya siya lumabas dahil lumabas yung dokumento na siya yung gumawa. At ang sabi pa ni Morales, ididemanda niya raw po si Maharlika. So, paano mo ididemanda si Maharlika? Kasi pagkakaalam ko kapag sinabi mo na ididemanda mo pag didemanda mo yung isang tao, ibig sabihin nun galit ka. Saan ka nakakita na galit ka pagkatapos ng hearing mo sa Senate, umaakit ka sa live stream? Di ba? Sinungaling mga kababayan. Inconsistent po yung tawag doon. Di ba? Ididemanda mo, tapos ng hearing mo sa Senate, akit ka sa live stream niya. Niloloko mo lang talaga kami dito. So, ibig sabihin ng mga kababayan, di ba, loko-loko po talaga yung mga DDS. Di ba? Sige. Alam po natin dito, yung patungkol po kay Jonathan Morales sa statement. Ngayon, kung sasabihin, bakit niya ito yung litrato, sana ganito na lang. Sana, hindi ko wala akong kontrol dyan. Sabi, i-deny na lang. Kung i-deny mo na lang, hindi ka pa mapapahamak. Kaya ang nangyari, between April 2 at April 7, nagkaroon kami ng desisyon sa bahay. Ako hindi ko kailangan ng suporta ng kahit na sino na gayang sinasabi ninyo para lang ma-please ako. Sa totoo lang, hindi po. Magkalinawan tayo. Ako lumabas lang para sabihin na hindi ko alam yung paglabas na yan. Wala akong kinalaman dyan. At yan, sumama ang loob ko talaga sa mga kasamahan ko. Dahil presidente na yung nakalagay dyan. Kung ba presidente yung nandyan, aatras na kayo. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero kung sasabihin nyo, yung mga sana nyo, wala akong pakialam sa mga sana nyo. So, kung ito sana, tumawag pa nga sa akin. Alam nyo kung sino? Sino tumawag? Sandra Cam. Sinasabi, sana, ipakilala mo na lang yung confidential informant. Bakit? Para lang sa political na dahilan? Wala akong pakialam kung sino pa kayo. Wala akong pakialam. Ako, lumabas lang ako dahil dyan, naiipit ako. Hindi yung sasabihin nyo sa akin na sana, ganito, sana. Ano? Bakit? Dahil doon sa mga politikong mga dinadala nyo? Wala akong pakialam sa inyo. So yan mga kababayan alam nyo ba kung anong gusto ko ipunto dito?
malinaw naman mga ka-Streetwise nung una, sinabi niya na ayaw niya po ng PBBM resign. Ayaw niya raw po sumama sa mga usapin ng mga politika. Di ba kasi ang pinaka-concern lang daw po talaga ni Morales is yung paglabas nga daw po ng dokumento na siya yung gumawa, na nilabas nga ni Maharlika. Yun nga lang mga kababayan, iba na pa yung nangyari kanina. Alam niyo yung nangyari kanina? Pumunta siya kanina, di ba? Pinakita ko na yung picture. Oh, kanina, pumunta na nga siya kanina doon. Hindi lang siya pumunta basta-basta doon. Nagkalat pa talaga doon. Nagkalat pa ng tae doon. So ito mga bagong dating lang. O, ito yung picture ni Morales. O, pumunta siya doon. Pagkatapos niya pumunta doon, nakita ko to sa video ni Pebbles eh. So ito yung ginawa niya pagkatapos. Di ba? Kasi ang labo mga kababayan eh. Na sinasabi mo na ayaw mo nang sumama sa rally, ayaw mong ng BBM resign. Di ba? Ang concern mo lang ay tungkol sa dokumento. So ang tanong, bakit mo ginawa to? Ayan no? Itong video na to nangyari mismo sa Maisog Rally. Tingnan nyo Ayan no? Nakakaiya! Nagwagay-wagay pa ng plug ba? Nagganong-ganon pa siya ng plug doon. Ayan o. Boy, Agent Morales! Oh, yung nagsasalita dito, yung Pebbles sa patay gutom. Tanginang to, no? Ayaw niya raw pumunta sa rally. Ayaw niya raw po ng BBM resign. Pagkatapos ngayon, nandiyan siya ngayon. Oh. Tanginang mukha to, no? Walang yan talaga, no? Di ba? So anong pakiramdam mo ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon? Hero ka na. Hero ka na ngayon. Ayun. Nagganong-ganon ba ng plug-plug? Nagganong-ganon ng plug-plug. Akala mo naman, ganda tingnan, di ba? So, isipin nyo mga kababayan, no? Kabastusan po yun. Kabastusan po yun mga kababayan. Isipin mo hawak-hawak mo yung bandila ng Pilipinas, winawagayway mo, pagkatapos sinungaling ka naman. Kasi yung mga kababayan, wala siyang karapatan na magwagayway po ng watawat ng Pilipinas kasi nga po, sinungaling po yung kalbo. Di ba? Dapat sana yung magwawagayway dapat ng bandila, dapat naman yung katanggap-tanggap naman. Yung pwede naman tayo maging proud. Di ba? Tapos si Morales na isang sinungaling, pambabastos yan eh. Pambabastos po yan sa watawat. So ngayon mga kababayan, di ba? Ito yan eh. So, pakita ko sa inyo. Teka lang So yan. Morales taka sa mental. Grabe ka naman. Di ba? So, teka lang. Ito, yan. So ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dito, alam nyo kasi pag ang isang taong hindi consistent po, ako naniniwala akong bayaran. Tulad nga po ng sinabi nga po ni PBBM. So sabi nga po ni PBBM, di ba? Ex-PDEA Agent Morales, a jukebox will sing anything for money. Di ba? Sabi po ni PBBM yan. So ngayon mga kababayan, kayo ba naniniwala ba kayo? Na ngayon, itong ginawa ni Morales na pagpunta nga po sa Maisog Rally, yan ba ay hinulugan ba ng barya? Hinulugan ba yan ng barya para kumanta? At naniniwala ba kayo na itong paglabas ni Morales na to ay, di ba, ang naghulog ng barya sa kanya ay si Digong. Kasi jukebox nga daw eh. Di ba? And actually, mga kababayan, no, ito na content ko na to dati pa eh. Matagal na po sinungaling si Morales. Nung panahon pa nga po ni GMA, sinungaling na po yan. Ito ito na content ko na to eh. So, nung January 31, 2002, di ba, ay isa po sa mga tumistigo laban nga po kay Ping Lacson regarding nga po sa droga. So, eventually mga kababayan, yung pagiging whistleblower nga po ni Morales kay Ping Lacson, wala din po nangyari. Wala rin nangyari. So, dyan po natin nakikita na talagang sinungaling po talaga yung hayop na yan. Kasi ito na nga, alam kong napanood nyo na to eh. Pero, pakita ko lang ulit na ang sabi dito, no, ito balita ito noong January 31, 2002, sabi dito, no, okay,
A police officer who was eased from the government witness protection program, di ba, came out in the open yesterday and accused Senator Pamphilio Lacson for alleged drug trafficking during his stint as chief of the Philippine National Police. Di ba, PO1, Police Officer Jonathan Morales. Oh, wala ka pa sa PDEA nito, Morales, sinungaling ka na. PO1 ka palang, Morales, sinungaling ka na talaga. Si Morales po yung isa po sa mga tumistigo laban po kay Ping Lacson. Kasama niya po si Ador Mawanay, tsaka si Rosebud. At eventually, mga kababayan, pumasok po si Morales sa Witness Protection Program, pero dahil nga po sa hawchaw at peke po yung mga nilabas niya na statement, tinanggal po siya sa Witness Protection Program noong panahon na yon. So, ibig sabihin ng mga kababayan, 2001, 2002 pa lang, panahon pa lang ni Gloria, sinungaling na po itong mama na to. Ayan na po talaga yung pinaka-style ni Morales na magsinungaling po para po hulugan ng barya, sabi ni PBBM, para kumanta. Isipin niyo mga kababayan, ha, siniraan ni Morales si Ping Lacson dahil sa droga, panahon ni Gloria. Ngayon naman mga kababayan, di ba, siniraan ni Morales si PBBM, panahon naman ni Digong. So, nakita nyo, di ba? Nakita nyo yung circle. Panahon ni Gloria, panahon ni Digong, sinungaling na si Morales. So, jukebox talaga. At andun siya sa circle ni Gloria at saka ni Digong. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 2,700 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa kalokohan nga po na ginawa nga po ni Jonathan Morales. Na ang sabi niya, ayaw niya raw pong sumama sa rally, yun naman pala, pupunta naman siya. Di ba? O, di ba? Yung iba nagulat eh. Ganyan po ako mag-content mga kababayan. Palagi po tayo may ebidensya. So yan, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So thank you mga kababayan. So next topic po tayo. Okay?